Hi guys! Kita ko. So, eto na nga. Hi Megan! My family is already here. They arrived yesterday, January 30th, Friday. So, today is January 31st. Pagod na pagod kami. So, ito ang buhay Amerika. Ang nangyari kasi, pumunta sila dito sa New Jersey ng 2 nights lang sila magstay dito para lang makuha ko yung mga gamit na dala nila. Hindi na nila madala sa Kentucky, doon sa friend namin kila RJ. Flight nila doon tomorrow morning. Hindi pala. Tomorrow afternoon ang flight nila. So, sobrang exhausted talaga kami sa 2 nights and 2 days na stay nila dito. So, pagdating nila, hinakot lahat ng gamit namin, yung mga naipon kong gamit, kasi marami na akong mga nakuhang gamit from co-worker na lumipat ng state. Yun. Nilipat ko yun from staff house sa tinutuluyan ko kasi 1.5 month ako nagstay sa staff house. Dapat 1 month lang yun. So, dahil mabait naman yung employer natin, pinagbigyan tayo mag-extend. Tapos, lipat na ako ngayon sa co-worker ko din na mag-share lang ako ng apartment with them. Mag-asawa sila. 2 bedroom yung nakuha nila. Mama, what's strawberry? For 1 month lang. Okay, baby. You can eat strawberry there. Ask Daddy. Daddy, please get the strawberry. And then, Daddy. March 2, mag-move in kami sa apartment na nakuha ko. So, until March 2, nandun muna sila sa Kentucky. Sobrang pagod namin na maghakot ng napakaraming gamit. Hindi ko lang talaga siya na mag-give up kasi sayang talaga. Mga gamit namin lahat. Malaking tulong. Tipid na yun sa mga nagasasin namin. So, halos maghapon kami talagang naglipat. Tapos, pinrepair ko lahat ng gamit nilang dadalhin sa Kentucky for 1 month. And then, halos wala kaming tulog. Nagbiyahe kami papuntang North Jersey para umattend sa church. Siyempre, kahit pagod kami, hindi namin pinalagpas yung pagkakataon na pumunta sa church to offer Thanksgiving. And then, umuwi kami ng hapon na today, like mga 4 p.m. Nag-Costco kami kasi kailangan kong bumili ng lahat ng kailangan ko for a month doon sa apartment na sisharean ko. Para para kompleto na ako ng mga kakainin, na gamitin pang luto. Ayun. So, kakabalik lang namin. Wala akong narinig sa mga bata, kundi ayaw nila sa Amerika. Ayaw ko. Kasi sobra talaga yung lamig. So, si Daddy, ang dami kong bilin dyan na yung lahat ng gear, i-ready nila kasi nga sobrang lamig. So, hindi nila yun nare-realize until ma-experience nila. Kasi sabi ko sa kanya, literal na parang papasok ka sa freezer, ganun kalamig. Maninigas lahat ng parte ng katawan mo. Yung lalo na yung kamay, mukha, yung mga exposed. Sobrang lamig, as in, hindi talaga kaya. Negative, ilan tayo? 30? Ayaw dito, Mika. So, yun. Ikwento natin yung journey nila Daddy. So, si Daddy,
At yung dalawang bata lang, 7 years old and 5 years old, ang bumiyahe. No? Ang ticket nila, nabili nila 3 weeks prior their flight. So, ang cost ng ticket nila per head is 32,000 pesos. Pesos na lang natin i-ano para mas makarelate pa yung mga nasa Pinas. Ang ano nila, ang airlines nyo, Dad, ay Asiana Airlines. Asiana Airlines. Tapos, ang kanilang layover is Incheon. Incheon, South Korea. Layover sila doon ng 4 hours. Daddy, And then, going to JFK na. Terminal 1 yan. Oo. Terminal 1 sila sa Manila init. to South Korea and then to JFK. So, ang maganda sa flight nila, nagbuka sa Chip O'Air, ano? Cheap oil. Si Chip O'Air, tumawag siya sa amin nung nabook na yung flight. Na-confirm, ganyan. Tapos may na-offer na insurance. Tinanong ko kung pwede ba silang magkaroon ng assistance. Kasi yung asawa ko, kasama 2 bata, plus 6 na malalaking luggage, at saka isang 7 kilos na ano, yung small lang. So, total of 7. Tapos may bag pa sila. Backpack. So, sobrang dami talaga. Hindi niya talaga kakayanin pag walang assistance. So, ang sabi naman ng Chip O'Air, lalagyan niya ng tag na watcher yung kanilang ticket. So, eligible sila for watcher. Watcher o wheelchair? Watcher ang nakasulat eh. Yung watcher ang magbibigay sa inyo ng wheelchair. Parang ganon. So, ang nangyari doon, from Terminal 1, anong Bali, nangyari sa inyo? Pagdating namin doon sa Terminal 1 mismo sa labas, Wait lang, ang flight mo is 11, 11:50 ang ano. 11:50 ng gabi. Mm, Dumating kayo ng Terminal 1, siguro mga 8 p.m. almost 4 hours ang ano, Mm. preparation nyo. Okay. Pagdating namin doon sa labas, may sasalubong na talaga sa'yo na mga porter. Nasa mo? Yung mga mag-a-assist sa baggage. Nandun nakatambay na sila ron. So, since kailangan ko nga ng tulong, so nag-approach ako sa isa sa kanila. Kasi nga, Mommy, help me. 6 yung bagahe ko. Mm. So, 2 cart yun. So, bago kayo pumasok, babayaran nyo muna yun. So, ang total na binayaran ko, 350. Ewan ko, para sa 2 na yata. 350 pesos. Nagkakarga nila dun yung bagahe mo hanggang sa pumasok kayo sa hanggang doon na sa pila ng check-in. Tapos iiwan na nila kayo dun. So since mahaba, di ba, may pila pag ganun parang pa snake line di ba? Yung bagahe namin, pinuwesto na nila ro sa pinakaunahan para nakapila na lang kami, hindi na kami magtutulak. May bata naman akong dala eh. Okay. So hanggang sa makarating kami ron sa yung kami na next, saka namin itutulak na lang dun sa papapuntang counter yung yung bagahe namin. Okay. So yun. So tinipan ko pa rin yung Pero kung isipin mo, magaan lang yung trabaho nila. Tinulak lang nila simula dun sa entrance hanggang papunta Pero sa hindi mo loob. pa rin kaya yun gawin. Kahit meron kang Oo. 1K, hindi mo siya kayang gawin mag-isa. So, you really need that help. Oo. Okay. So, nagbayad siya total of 450 each. So, dalawa sila, tag 450 sila ang binayad, no? Ay, hindi. 350 plus 100, 100. Oo. So, 550. Oo. Okay, 550 yung... 100 lang per head yung tinip ko. Oo. And then, nung naka-check-in na kayo, waiting na lang kayo for... And pala, yung check-in, Mm-mm.
May mga tinanong ba sa'yo? Anong mga requirements na hiningi? Hiningi mo lang ako kung meron akong visa packet. Pinakita ko lang naman. Mommy, look. Hindi naman niya kinuha. Mommy, look. Mommy, So, nung pinakita ko, tinanong niya kung nagbayad na ako ng travel tax. Mm. So, sabi ko, nagbayad na ako. Wala naman ako pinakita na na-resibo. So, yun. Tapos, tinimbang na nila yung ano ko, Mm. yung mga bagahe. So, 23 ang allowed sa Oo. big, tsaka 10 sa maliit. Tama ba? Oo, kailangan 10. Okay. Ngayon, so, nakatulong yung 10 binili kilos naming, and meron kami biniling maliit na pang wings. timbang wings. Oh. So, bawat maleta dinitimbang namin, kailangan hindi aabot ng 23. 22 point something lang. So, kinakabahan ako baka yung isa doon na lumagpas. Baka magbayad kami o kaya bubuklatin pa namin yung maleta namin para magbawas. So, yun. Pasok naman lahat. Mm. Kaya walang problema. Tapos, tinanong ko na rin siya kasi may isa pa kaming maliit na luggage. Hindi ko makabit na. Tinanong ko na rin siya kung pwede naming What? isama sa check-in. So, pumayag naman. Oo, yung maliit na hand carry sana. Free check-in na siya, in-offer nila yun. Kasi nga, maraming hindi magkasya dun sa taas, di ba? Oo. Mahirapan yung space. Okay. Tapos, yun na nga yung wheelchair assistance. Yan, after nun pala, tinanong na ako, sir, mag-avail ba kayo ng wheelchair assistance? Mm. Alos sa lahat ng naka-wheelchair na nakita ko, puro lola, puro May hindi mga may ano. kapansanan, matatanda talaga. Able naman ako. So, hindi ko na lang hindi ko na lang ginamit. Naglakad na lang kami papasok sa immigration. Tapos wala nang nagsamama sa inyo. Kayo na lang yun. Wala na. Kami na lang yun. Okay. Tapos, naghintay na lang kayo doon hanggang boarding. Hindi, sa muna, sa immigration. Sa immigration, Mm. doon, hiningi na yung ano namin, Okay. yung PIDOS. Yung PIDOS yun. Mm. Pero kami, pinapila kami since may bata kami, pinapila kami sa priority. Hindi na kami nagpumila ro sa mahaba. Kasi nga, pagka may mga bata, priority sila. So, may separate line kami. So, mga ilang oras kayo dun? Napakabilis Mabilis lang? lang. Mm. Mabilis lang. Kasi priority. So, Mm. yung may mga bata, mga senior, huwag kayong pumila, doon kayo sa priority. Hanapin nyo yung pila na yon. Mm. And Okay. then, Tapos, dumiretso na kami papasok, hinanap na namin yung boarding gate namin. Nandun yung kasama sa boarding pass nyo, nakalagay yung gate. So, doon kayo maghihintay hanggang sa boarding na sa plane. okay. So, kamusta naman yung mga bata nung Ayun pala, sa papalang tip. So, pagpasok mo sa NAIA, kunyari, nakalimutan mo magpapalit ng pera, dun sa check-in area, meron doon. Tapos, pagpasok mo sa loob, after ng immigration, meron pa ulit doon isa. So, yun. Pwede ka pa rin magpapalit hanggang doon. So, ako, nakapagpapalit ako. Yung mga tira. Doon? Yung mga tira. Ah, talaga? So, wala ka Pero na peso na nadala? May naiwan ako, nung bumili ako ng stick ko, Mm. yung sukle, hindi ko napapalitan. So, meron pa akong sukle dyan na May peso natin. peso. May peso pa nga rin ako dito eh. Hindi ko mapapalit. So, Ayun. kamusta naman ang mga bata? Nung naghihintay kayo, Nung naghihintay kami, syempre gutom na naman kami nun dahil kumain kami siguro mga 6 p.m. pa eh. Ay, hindi, 5 p.m. pa kami kumain nun eh. So nagutom kami, bumili kami ron. made it! Expect nyo pala na mahalang bilihin doon sa loob ng NAIA. Dahil bumili kami ng Sprite ba yun na in-can? Magkano? 200 yata. Parang basta ang mahal. Grabe. Yung lugaw na kinain ko na parang 250 ba? Oo. Sabi ko nga dun sa tindera, ang mahal pala na ito. Pero kasi kailangan talaga
May peso ka pa kasi magugutom ka eh sa waiting time mo. eh. Mommy, is that toilet here? Or here? And then, ano oras kayo sakto umalis? 11:50 sakto? Hindi rin. Delayed? Medyo lagpas siya. Hindi man nasusunod yata yun. Kami, sakto. Hello. Yung plane naman, Ano to? going to Korea, From Tito. 4 hours yun eh, no? 4 hours yung biyahe. 4 hours kayo from Manila to Korea? May Okay. pagkain naman na sinerve, isang meal na sinerve. So yun. Then pagdating namin sa Korea, doon ako medyo nalito. Oh. Kasi yung boarding pass na binigay sa amin, actually nung pag-check-in mo pala sa NAIA, bibigyan ka ng 2 boarding pass. Yung going to Korea, saka yung going to, from Korea to JFK. Doon sa Korea to JFK, walang nakalagay na gate. Where's the other one, baby? Ang nakalagay lang zone 3. So wala siyang gate, hahanapin mo pa yung gate. Ano nangyari? So pagbaba namin doon sa aeroplano, naglakad doon sa sa Incheon Airport na to. Hinahanap namin yung gate. Yung pala dapat pagka ganun parang connecting, susundan mo lang yung transfer. May nakasulat transfer tapos hanapin mo lang. So, nagtanong kayo? Actually hindi ako nagtanong. So, yan. Daig lang mapagtanong. Huwag kayong mahiya magtanong. Pero walang mapagtanungan, ano? Walang mapagtanungan. Tama. Ako dahil ba madaling araw yun, kaya walang masyado mapagtanungan. Tsaka parang lahat ng tao nagmamadali. Pero itong kahit ganun yun, ginamitan ko ng konting logic. Sinundan mo lang yung... Sinundan mo yung mga Pinoy na nakita kong sumakay dun sa Ano? sa Kami rin, ganun eh. Sunod-sunod lang. tapos pa pala na medyo may tanga moments din ako doon. Doon talaga nagtanong na ako sa kapwa Pinoy. Kasi may ini-scan sila. Hindi ko alam kung yung boarding pass yun or kung ano man. Basta may ini-scan sila na parang para siyang style MRT gate na yung pagpasok mo ng bibili ka ng gift card, diba? May tinatap ka tapos bubukas makakapasok ka na. Ganon. Yung pala, yung first page ng passport mo, yung may picture, yun yung igaganon mo. Tapos mababalidate na niya. Tsaka ka Nung una ko makapasok. nga ganun, nag-error, sabi daw, expired daw yung passport. Huh? Nung tinry ko ulit, gumana naman. Nakakatakot yun ah. So yun, di nakapasok kami, natuwa naman ako. So, pagpasok mo doon, hindi pa doon nagtatapos yun. May susunod na Ang naman susunod na challenge naman, hanapin mo na yung gate na kung saan ka dapat. So, ang alam mo lang, yung flight number na nandun sa boarding pass. So, yun yung hahanapin mo dun sa isang malaking screen na kung saan nandun lahat ng mga flights for that day. Saka yung time. So, yung nakita ko, wala dun yung flight number namin. Hindi ko alam kung bakit. Kasi lahat naman ng oras nandun. Hindi ko makita. So, nag-ikot-ikot ako. Ang laki ng airport na yun. Mayroon pang isang ganun ulit dun sa ibang location naman. Doon ko nakita yung gate namin. So, Hindi ka pala nung nakita nagtanong. namin yung gate, hindi ako nagtanong talaga. Go na. Siguro magtatanong ako pag mga 30 minutes na lang. 4 na oras naman yung Iwan ko na. 4 na oras naman yung bakanting oras eh. Kaya marami pa kaming time. Tapos nakita ko, naghintay na lang kami doon hanggang sa mag-boarding na. Ano? Tapos mayroon kayong magbigay ng lollipop sa mga bata. Oo. Doon naman yung sa NAIA going to Korea naman. May mga Koreans na mama. Mabait naman sila. Binigyan yung mga bata ng lollipop. Sandamukal na lollipop yung binigay. Kaya yung mga bata, puro lollipop ang kinain. Hyper sila bong. Ayun, ngayon, may ubo. May ubo si Margo, may lagnat.
No, may sinat. Si Megan may sinat din. So, You say it. mabuti na lang, nagdala kami ng Ambroxol kasi ito ang hiyang sa kanila pag inuubo. At saka, itong Biogesic. Ayan, pinainom ko na sila ngayon kasi nga, do sa Pinas pa lang daw, inuubo na to. Pero ngayon, uminit eh, warm to touch. Hindi ko ma-check yung temp kasi nasa bahay, nasa apartment yung thermometer. Pero warm to touch sila, kaya pinainom ko na. Tsaka grabe talaga yung lamig, reklamo talaga nila. Umiiyak talaga sila. Tuwing kailangan namin lumabas, papuntang Costco, tapos papunta ulit ng sasakyan. Tapos bumili kami sa Wawa, ito lang dinner namin. Wawa. Bumili kami ng quesadillas, burger, chicken, and fries. Solved na. Magkano lahat yun? $30. $30 na yun. Yun, lahat. I-explain ko lang pala yung baka kasi hindi nila may imagine yung sabi mo malamig di ba? So yun na nga, matuloy ko lang. Kasi hindi niya talaga ma-imagine. Sabi ko, imaginein mo yung pasok ka sa freezer, ganon. Sabi niya, uy naman, sabi niya ganyan, parang hindi naman totoo. So, ganon siya. Parang iniisip niya, parang Baguio lang, na sobrang lamig. Ganon. Eto, isipin mo, yung yelo, di ba nag-snow, na nasa labas, hindi siya natutunaw. Kahit matindi ang sikat ng araw. Ganon kalamig. So, para talagang literal na nasa freezer pag nasa labas. Actually, ako rin naman, nung hindi pa ako nakakarating, I don't know kung paano ko siya i-imaginein. Hindi ko ma-imagine gaano kalamig yun. Parang lagi lang natin naririnig. Ang lamig, sobrang lamig. Pero, once you feel it, talagang hindi exage. Lahat ng words or lahat superlative na na description. Dumating na lumapag na sa JFK after 12 hours. Nagrusam na napakatagal. Hindi lang 12 hours pala. Siguro mga more than 13 hours yun. So paglapag doon, nagsalita yung Yeah. So paglapag sa JFK, nagsalita yung captain. So ganito, ganyan. So sinabi niya yung temperature. So negative 10 something or negative 12 Celsius ang outside temperature. Pagtingin ko sa labas, clear naman, maaraw, tapos wala nang ulan, tapos yung langit blue, wala nang clouds. So sabi ko, paano magiging negative 12 to? So sa loob-loob ko lang yun Kasi sa loob naman ng aeroplano, hindi naman masyadong malamig. Malamig siya, pero hindi naman yung sobra. So paglapag sa JFK, pipila ulit kami sa immigration. Doon kami pumila sa non-US citizen or yung visitor. Kasi iba yung line ng mga citizen saka permanent resident na. So since bago kaming dating, doon kami sa visitor pa. So mahaba, grabe ang haba ng pila. Kaya parang ilang ganon. Zigzag yung mga bata nga, binabaltik na Kasi ang haba ng pila. So hindi pa namin nakuha yung baggage na straight from pa lang yan. The plane. Ang mura ng strawberries dito, ang lalaki. Ang laki niya. Saka ang tamis. Favorite ni Megan. Go daddy, sorry. Tapos, yun na nga, immigration. Walang masyadong tinanong sa amin. Tinanong lang pala kung yung address na nandoon naka-indicate na saan dapat papadala yung green card mo. Doon. So, kinonfirm pa lang, oo. Tapos, pinicturean na kami isa-isa.
After nun, nakalagpas na kami. Tinanong ka kung may i-declare kang food, di ba? Tinanong niya pero parang hindi niya, parang dahil kailangan lang niya talagang tanungin. Pero hindi yung para usisain ka pa para meron ka ba dyan na ano, yung pinagbabawal. Hindi naman, tinanong niya lang yes or no. Sinabi ko lang no. Yun, saka ang dami ko ring mga pinadala sa kanya, lahat ng... Yung friend ko rin pala si RJ, yung dami rin siya pinadala, no? Mga corned beef, mga pancit canton, noodles, mga sauce. Sinigang mix, saka Sinigang magic mix, sarap. Yun, magic ang sarap. dami namin dinala. Tsaka yung mga pang-marinade niya. Barbecue marinade. Tapos, mga powder ng mga fries. Yun. So, marami kami. Kung ano yung gusto naming kainin, yung kinikrave namin, pinadala namin yun. Kaya ang dami niya talaga dalang Oo. bagay. Nag-aaway na kami. Ayaw Ang niya hirap kasi, pagkasyahin lahat. kasi may timbang eh. Kailangan talaga ma-hit mo yung 23 kilo below. Kasi kung hindi, baka ipabukas sa'yo sa harap mo yung Magbabawas ka talaga. Magbabawas ka. Kaya ang hassle nun. Tapos yung mga damit nyo pa, di ba? So, hindi mo alam kung ano yung importante talaga ang una. So, pag sinundo sila doon nung driver na nagsundo rin sa akin, yung kinokontak namin galing sa employer na Ito pala. nagsusundo, si Gregory. Yung palang yung pag-pick up, kailangan rin nilang tulong o marami silang dala. Gaya ko nga, di ba, 6. So, pipick upin ko rin yung From JFK na yan. JFK na to So, inabangan ko yung after na immigration, punta ko ng carousel, yung baggage claiming area doon ng mga arrival. Isa-isa yon, abangan mo yung bagahe mo. Pagkaabang mo, kukuha ka ng cart, tapos ilalagay mo doon. Wait lang, may bayad yung card. Yun pala, yung cart may bayad $6. Isa. Isang cart. So, bali $12 yung binayaran ko. So, Okay. ang mahal rin kung i-convert mo sa peso. Oh. May cart lang naman, di ba? Dapat nga doon, libre na eh. So, kung mag-isa ka lang na magtutulak, mahirapan ka kasi dalawa eh. May dalawa pa akong anak na bata. So, ang problema ko naman, ayun nga maghahatid saan papunta nun sa pipick up sa amin na rent-a-car. So, sabi nung tumawag yung rent-a-car, sabi, wag muna kami lumabas kasi nga malamig. Hintayin niya yung go signal bago kami lumabas. Kasi, nakakalito rin yung sa pick-up area. Paglabas mo ng airport, nakakalito rin. May mga letters yung pick-up area. Kailangan kung saan yung driver mo, doon ka pupunta. Kunyari, gaya ko, pick up D kami. So sinabi ko sa driver, nasa pick up D kami. Di naman siya makakapunta ron kasi puno. So kung saan siya pumunta, kailangan hahanapin mo. So napunta siya sa pick up, ano ba? F yata yun? Anyway, nung paglabas, yung una namin labas pala ng pintuan, grabe na, doon ko naramdaman yung talagang lamig na sinasabi nila. Kasi ang lakas ng hangin. Ang lakas pa ng hangin nun. Totoo. Kasi kung lamig lang, baka ang nagpapalamig lalo yung hangin. Paglabas mo ganyan, babalik ka talaga. Hindi ka talaga tatagal. Lumabas kami. Nakita ng mga anak ko. Paglabas ko, akala ko, hindi pa ako nakakadalawang hakbang eh. Sabi ko, hindi ko kakayanin to. Sa loob ko. Tapos yung mga anak ko, natuwa na kaagad dahil nakita nila yung bibig nila umuusok. Kasi ang daming usok, di ba? Tuwang-tuwa sila. Pero ako hindi ko na kinakaya. Sabi ko, balik muna kayo. Balik. So bumalik kami. Nag-iisip ako ngayon kung paano lalabas. Kasi nga, hinahanapin namin sa labas yung mag-pick up diba? And hindi kami makakatagal. Kasi hindi kami ready sa suot. May gloves kami. Makakapal na yung jacket nila, ha? Wala kaming bonnet.
wala akong bonnet. Sila mayroong hood eh, di ba? Mm. Pero hindi sapat eh. Hindi talaga. Paglabas ka lang eh, tumitigas na yung kalamnang ko talaga. Sobrang lamig. Pero ito talaga, ito ma-advise ko talaga sa inyo to. Pag pupunta kayo dito, bili kayo nito. Diyan sa Shopee, mura lang yan. Sige, ganda pa to. Pero kung pupunta naman kayo ng hindi winter, okay lang. Pero yung ganitong pupunta kayo ng... Ito. Yung kita lang is yung mata. Ganyan. Yung ganyang design. Nakakatagal ako sa labas pag suot ko to. Tapos naka-gloves ako. Ganyan lang. Kasi takip yung tenga, takip yung bibig, ilong. Tapos yung batok at leg ko takip din. Alam mo yung mata ko dyan, yun lang yung nalalamigan. Nagluluha talaga siya. Nagluluha yung mata ko dahil sa lamig. Okay. Very effective sa akin to. Kaya pala yung ano, yung mga worker doon sa labas, yung mga nagka-traffic, talagang balot na balot sila. Tatagal ka pagbalot. Yung sa kamay, kahit anong gloves, ang lamig pa rin talaga. Kaya nagpadala ko kay daddy ng yung rechargeable na umiinit. Yung minute. Ang problema doon, akala ko, i-charge mo siya, i-on mo, iinit na. Hindi pala, kailangan pala nakakonect siya sa power bank. Ito pala, ito yung binili ko sa Shopee. Ito. Pwede to, saglit lang. Lumalamig din to. Walang 5 minutes na, malamig na yung kamay mo. Oo. Talagang namamanhid. Manhid na hindi mo na maramdaman yung kamay mo. Ganon talaga. Parang, imaginein mo na umawak ka sa yelo. Di ba pag umawak tayo sa yelo, hindi mo na maramdaman. Ganon. Na naka-gloves ka naman ha, pero ganon ang feeling talaga. So, yun. So naniniwala na ako nung naramdaman ko. Oo. Yun. Kasi, nung bumugay sa akin yung malamig na hangin, parang buong katawan ko nag-signal ka agad sa isip ko na sa utak ko na hindi ka makakatagal rito, bumalik ka na. So bumalik talaga ako sa loob. Naglagay ako ng bonnet na nasa bag, kinuha ko. Tapos paglabas, sinuot na namin yung mga gloves, pati yung mga bata. Kasi tayong mga yung mga wala pa experience, yung hindi natin alam kung anong feeling ng winter. Parang nakikita lang natin sila, ganun lang yung suot nila, kaya na yon, gayahin lang natin. Pero pag ikaw talaga naka-experience, hindi ka sanay, Galing ka doon mo pa, palang mapagsisisihan na sana pala bumili na ako doon, so bumili ako ng ganito, may dala akong ganyan. Kasi dito ang mahal na. Pag dito ka bumili, mahal na. kanya sa galing ka pa sa mainit na lugar. Oo. Talagang hindi ka sanay. Ayun. And then, si Gregory, ang bayad ko sa kanya, from JFK, going to Lakewood, is 240. 240 lang ang singil niya. 240. Nag-tip si daddy ng... Nasa inyo naman ako, parang tinipan ko na siya ng 60. So bali binayad sinarado niya ko ng 300. 300. Oo, So galante isang siya. oras na biyahe yun. Pero may kasama na yung tour guide. Kasi talaga si Gregory is talagang may entertain ka Mabuo talaga ka sa siya. kanya. Para kanyang ipapasyal habang hinahatid ka niya. Lahat ma-orient ka, di ba? May 101 lesson. Totoo yun. Ngayon, so bukas, yung friend naman ni Gregory na-refer niya kasi hindi siya pwede. Susundo kila daddy from Quality Inn. Going to Newark naman. Ang singil, magkano? Mas mura eh. Nag-usap na ba kayo? 100? 140 yata, tanda ko. 140 na? Okay. So, 140. Nga pala, nandito kami nag-i-stay sa Quality Inn for 2 days. Quality Inn Manchester. Ang rate dito per night is 150. Oo, 150. So, 2 nights kami, 300 ang binayaran namin. Yun, mura na yun, Oo, isa na sa pinakamura. Mayroon pang mas mabababa, pero hindi So, maganda yung review.
Oh, pasok parang cheap motel na yung dating. Ito okay naman siya, tapos may free breakfast. Mhm. So, yun. Yun ang aming journey. Ano pa ba? So, hindi pa ngayon talaga may enjoy. Masaya na nagkita-kita kami ulit, nagkasama-sama. Pero, physically, emotionally, drain talaga. Sobrang, exhausting yung ginawa namin ng 2 days na to. Hindi pa ako natutulog. Hindi pa nakakabawi. Kasi hindi si daddy natulog sa biyahe. Ako kasi nung bumiyahe ako going here, talagang tulog lang ako. Siya hindi siya nakatulog. Kaya, Oh, hindi ako Nahirapan sanay siya. yung upright na upuan eh. Mabuti sana ako nare-recline eh. ayun. So, balitaan na lang ulit namin kayo sa kanilang journey naman to Kentucky. Ako dito ay work. So, March 2, magsama-sama ulit kami, loobin ng Diyos. You eat this law. Kaya alam mo, nasa likod naman, di naman kayo ginagalaw. Ano yun, ang layo-layo. Asan yung gamit niya? Ayun. Doon kaya sa entrance. Ayun. Bye-bye po. Bye. O, bawal tayo pumasok po. Basta. Binigyan ng bagong ano.